Cheek check. Okay. Good. Uminom ka water, no? Good. Good. Meron na tayong 34. Baba natin to 33. Today is day 6. So, every day kapag brooding, every day kami nagbababa na 1 degree dito sa thermostat. So, ngayon, meron na lang kaming 33 degree Celsius. Yun yung i-reach ng heater para umandar. Nagbababa everyday ng init. Tapos everyday din nag-i-increase ng hangin. During brooding kasi they need more heat. Pero after ng brooding, mas kailangan na nila ng hangin, ventilation, good ventilation. Lalo kapag nasa growing stage, finishing stage. 2, 4, 6, 8, 10. Guys, ito yung control ng inlet curtain. Yung inlet curtain, guys, yung parang wall na gray. Binababa yan, depende sa kung ilang fans yung ginagamit sa loob. Kita mo yung red lines dyan, guys. Yan yung guide natin sa pagbaba ng inlet curtain. For example, meron tayong 1 continuous. So, ibig sabihin, dapat yung inlet curtain natin nasa 1 line. Degree na tayo. Ang cortina dyan sa harap, ibababa. Yan mamaya-maya. Good morning! Day 7 today. Wow! Ang bilis naman ng mga bebe lumaki. Busog na busog yan. Oh, kita niyo yan. Oh. Kita niyo yung crop na yan. Wow! Nag-expand ng mga person. Kita niyo yung cortina sa likod, guys. Yung purpose kasi ng cortina is para makontain yung init dito sa loob. Pero habang lumalaki din yung manok, binababa din yan sila para nalalabas din yung hangin na madumi galing dito sa loob. Ayan, binababa nila yung cortina. Mabaho na dito sa loob, guys. As in, kailangan na mag-1 continuous ng fan. Pag nag-continuous ng fans, i-off ko muna tong minimum ventilation. Mga pinipinip ko dyan. And then, pag nag-continuous ng fans, as in yung hindi na siya namamatay. So, on lang. Ang lakas ng ulan! Dalawa siya ito. Today is day 8. Tanggal na mga yellow feeders today, guys. Kita nyo yung mga manok dyan, oh. Nagkukumpulan sila dyan. Mainit kasi dyan, guys. Yung dun kasi sa pinakaharap, dun na yun malapit sa inlet. Wala nang heater dun banda. Kaya andyan sila sa gitna. Nagkukumpulan ngayon. Pero okay na yan. Kaya na yan ng mga manok. Nakakapag-regulate na yan sila ng init. Sarili ng katawan kahit papano. Malakas na din sila kumain eh. Tsaka pag-growing na sila. Malapit na kami full expand. At tapos yung doon naman sa likod, malapit na tanggalin yung cortina doon sa likod. Tapos yung mga screen, tatanggalin na yan. Kasi malapad na yung mga paa nila. So, pwede na walang screen. Lakas sila kumain. Pero hindi ako satisfied sa timbang nila. Medyo mababa yung timbang nila. Maybe because hindi ko alam. Baka sa hangin ata to. Kasalanan ko. Ayan naman. Gandahan ko talaga tong ventilation dito. Tingnan natin sa day 10. Kung gumanda ba yung timbang nila, guys. Lumaki naman sila, guys. Lumagpas naman sila sa standard. Yung mga last cycle kasi, mostly kasi kadalasan dito, yung standard nasa 162. Tapos dito, kapag nag-day 7, yung timbang ng mga manok, usually, mga nasa 190, ganon, 190 plus. Ngayon kasi nasa 170 lang, so hindi ako satisfied. Masyadong malayo, tapos masyadong malayo sa mga nakaraang grow. Tapos malalaki pa to sila nung dumating. Nasa 42 ata yung timbang nila pagdating nila dito. Anyway, day 7 pa naman ngayon.
yan yung importansya ng pagtitimbang guys, kasi makikita mo kung lumaki ba yung manok mo. Magagawan mo agad ng paraan in case mababa yung timbang ng manok. Day 7 pa naman yan, so I will try my best. Malakas mo kasi sila kumain. Yung ventilation naman, tama lang din naman yung ventilation nila. Ano pa ba? Tubig. Okay din yung tubig. Actually, tama lang naman yung timbang nila sa kain din nila. Hindi naman ganun ka... tama lang. Yung problema lang yan guys, kapag sobrang laki ng kain nila, tapos yung timbang nila mababa. Anyway, yung kain naman nila is tama lang din naman. Yung feeds na nakain nila is 119 bags lang. Last grow is 128. So, diba? Malaki din yung diferensya nun. Kaya, I believe, tama lang din yung timbang nila sa nakain nila na feeds. Siguro kung mas lumakas pa talaga sila ng kain, baka lumaki din sila ng katulad last grow. Tama lang din guys. Walang mali. Everything is under control. Nilalamig ang mga beshi kasi wala na silang heater guys. Nasa harap sila. Walang heater dito sa harap. Kawawa naman ng mga baby. Nilalamig. Kumain kayo ng madami pambawi, mga beshi. Wala na yung cortina sa likod. Pati yung cortina sa harap guys, tinanggal na din. Ganyan yung ginagawa sa feeder guys kapag nag-start na magamit ng feeder. Before sila magpa-andar, kailangan clear muna sa loob ng tubo. Check natin yung ipot guys. Okay, good naman yung ipot nila. May maliit oh. Kailangan yung ilagay sa sikpin. Day na pala tayo ngayon. Kahapon, nag-start na ng lights off 1 hour. Tapos ngayon, lights off ulit ng 7 PM. Tapos magla-lights on naman ng 9 PM. So, bali 2 hours yung lights off ngayon. Hi guys! Today is day 10. Yung heater naman ngayon dito sa harap is nasa 26. Ito na sila ngayon. Ito na sila ngayon. Day 10. Sana lumaki. Nok, kumain kayo ng madami, Nok. Kumain kayo na kumain. Ba't parang ng katawan nyo, Nok? Ba't ganyan yung balahibo nyo?